ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Libre ang mangarap, pero alam natin na hindi libre ang magpatupad nito. Marami tayong kailangang pagdaanan at paghirapan bago natin marating ang rurok. Ikaw kabarangay, ano ang matagal mo nang pinapangarap? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat na mga katulad ko na palagi nakasubaybay sa Barangay LS. Sana po ay swertehin ako at mapili ninyo ang sulat ko na ito. Ako po si Hana, bata pa lamang po ako ay namulat na ako sa katotohanang hindi madali ang buhay. At kung may pangarap ka ay kailangan mo talagang paghirapan ito. Hindi po mayaman ang mga magulang ko at marami rin po kaming magkakapatid, kaya hanggang high school lamang po ang natapos ko. Maaga rin po akong nagtrabaho para makatulong sa pamilya at sa totoo lang po ay kahit palagi ako nagtatrabaho, bihira lamang ako makabili ng mga bagay na gusto ko dahil halos diretso sa pamilya ko napupunta ang kinikita ko. Kaya naman gabi-gabi ko na lamang ipinagdarasal na sana'y balang araw ay makaranas din ako ng kahit kaunting ginhawa. Aaminin ko po na minsan ay naiinggit ako sa mga pinsan ko kapag nakikita ko sa social media na karamihan sa kanila ay may kaya at nakapagtapos na ng pag-aaral. Pero kahit na ganoon ay humahanga pa rin ako sa kanila dahil nasa kanila ang buhay na pinapangarap ko. Lalo na ang pinsang kong si Bernadette. Nakapagtapos siya ng medical course at base sa mga post niya sa social media ay mukhang maayos at maganda ang takbo ng buhay niya ngayon. Kaya naman mas lalo akong nagulat nang isang araw ay bigla niya akong tinawagan, Papa Dudut. Uy, Hana! Bernadette, kumusta ka na? Ito, okay na okay. Ikaw ang kamusta? Ayos lang naman. Alam mo, palagi kong nakikita yung mga post mo sa social media. Ay, talaga ba? Oo. Grabe, ang layo na pala ng narating mo. May pa-travel-travel ka na abroad tapos lahat ng mga gadgets mo, puro sosyal tsaka mamahalin. Naku, ikaw talaga, Hana. Over ka naman sa papuri. Hindi rin, kasi yung mga bansa na napupuntahan ko, di naman nangangailangan ng visa. Tapos yung mga gadgets na pinopost ko, naku, last year pa kaya na-release yun. Ah, ganun ba? Basta, maswerte ka pa rin. Itong cellphone ko nga, 6 na taon ko nang pinagtitiisan eh. Ew. Ano yan? Ang sabi ko, you better change it, girl. Kailangan mo nang palitan yung cellphone mo kasi nga sa sobrang luma niyan, baka may sira na, di ba? Kaya nga eh. Saka na lang siguro kapag nagkapera na ako. Ay, nga pala Bernadette, bakit ka napatawag? Ay, yun na nga. Actually, gusto ko itang i-invite sa upcoming reunion natin. Reunion? Anong reunion? Family reunion! Mag-get together kasi lahat ng mga pinsan at relatives natin. At syempre, kasama ka doon. Ano? Naku Bernadette, wag na lang kaya. Loka, bakit naman? Nakakahiya kasi. Ba't ka naman mahihiya? Biruin mo. Lahat ng mga pinsan natin, lalong-lalo ka na. Kayong lahat, puro kayo successful tsaka mayayaman. Samantalang ako, ito, walang narating sa buhay at palaging isang kahig, isang tuka. Ay, sobra ka naman, Hana. Kahit
paano may pinagsamahan naman tayo, di ba? Yun na lang kaya ang isipin mo, nang sa ganon hindi ka mailang sa amin. Kung sa bagay. Tandang-tanda ko pa nung pumunta tayo sa mall, nung mga bata pa tayo. Kailan yan? Parang wala akong maalala. Ito yung first time na pinakilala tayo sa isa't isa. First time. Mall. Oo, naaalala ko na. Yun yung time na manghang-mangha ka kasi may nakita kang nakadisplay na kotse sa loob ng mall. Mismo. Alam mo ba na hanggang ngayon, takang-taka pa rin ako kung paano nila pinapasok yung kotse sa loob ng mall? Alam mo Hana, nakakaloka ka ha. Baka sa susunod, iiwan mo na yung tsinelas mo sa baba ng escalator. Ano ka ba naman? Hindi no. Kahit wala akong pera, palagi akong pumupunta ng mall. Kaya alam ko na yung pasikot-sikot doon. Teka, pumupunta ka ng mall pero wala kang pera? Ang sad naman nun. E di anong ginagawa mo dun? Tumitingin-tingin lang. Tapos, pinag-iipunan ko na lang yung gusto kong bilhin. Oh, kamusta naman yung pag-iipon mo? May nabili ka na ba na gusto mo? Ayun na nga eh. Hindi ako nakakapag-ipon ng maayos kasi binibigay ko din kina mama at papa yung pera ko. Naku, ganun ba? That's so very sad talaga. Pero wag kang mag-alala. Pray lang ng pray. And sigurado ako na makukuha mo rin lahat ng gusto mo. Okay? Sige, bye! Excited na excited akong magpunta sa reunion kasi gusto kong marinig sa mga pinsan ko lalo na kay Bernadette kung paano sila nakapagtapos ng pag-aaral at kung paano gumaan ang buhay nila. Patuloy pa rin akong umaasa na balang araw ay mararanasan ko rin ang tagumpay na natatamasa nila. Kaya nung araw ng reunion ay pumunta na ako at agad kong nakita si Bernadette na kasama ang boyfriend niyang si Adrian. Sandali kaming nagkamustahan at pagkatapos naming kumain ay doon pa lamang kami nagkaroon ni Bernadette ng pagkakataong makapag-usap ng mas maayos at mas personal. Hana? Oh, Bernadette, Saan ka pupunta? maghuhugas ng kamay. Bakit? May favor kasi sana ako sa'yo. Ano yun? Ganito kasi yan. Since tapos na tayong kumain, maglalaro na tayo ng card games kasama ng mga pinsa natin. Ha? Ano yung card games? Card games? You know, baraha. At talaga? Alam mo ba, magaling ako dyan. Palagi kaya ako nakikipaglaro ng baraha sa mga kaklase ko noon. At hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero palagi ako nananalo. Ang saya, di ba? Oo. So, magsisimula na ba tayo? Magsi-CR lang ako saglit, ha? Yun na nga ang problema eh. Bakit? Anong problema? Hindi naman tayo pwedeng maglaro habang nakatambak yung mga hugasin sa lababo kasi baka mamaya magsulputan yung mga ipis at daga, di ba? Ay, oo nga. Sa bagay. Kaya, kung okay lang sa'yo, pwede bang ikaw na lang muna yung maghugas ng mga plato dyan sa lababo? Babe. Oh, babe! May kailangan ka? Hinahanap na kayo ron. Magsisimula na raw yung card games. May problema ba rito? Wala naman, babe. Kaso lang, nakatambak pa kasi lahat ng hugasin sa lababo. Kaya nakiusap ako dito kay Hana na kung pwede, siya na lang muna yung maghugas ng mga plato. Teka, ba't mo pa iuutos kay Hana yan? Kasi babe, nakauwi na lahat ng mga maid. And take note ha, lahat tayo nag-ambagan sa reunion na to. Except kay Hana. So I think, maliit na bagay lang naman yung paghuhugas niya ng mga plato, di ba? Babe, kahit na bisita pa rin Adrian, Bernadette, okay na. Ako na yung maghuhugas ng mga plato. Mauna na kayo doon. Hana. Really, Hana? Naku, lifesaver ka talaga. Mabuti na lang at nandito ka. Thank you Dapat nga ako tong nagpapasalamat sa'yo kasi inimbitahan mo ako sa reunion natin. Ay naku, don't mention it. Maliit na bagay.
Ay, nga pala, after mo maghugas, pwede ba pakipunasan na rin yung mga table? Tsaka pakisampay na rin ang mga basahan para matuyo. Walang problema. Sige, ako nang bahala. Super thank you, thank you! Napakabait mo talaga. Anyway, mauuna na ako ha. Sige. Ayos ka lang dyan? Oo. Samahan mo na si Bernadette doon. Kung may kailangan ka, sabihan mo lang kami, ha? Sige. Salamat. Sobra akong nalungkot sa mga nangyari sa reunion na yon, Papa Dudut. Pakiramdam ko noon ay napakaliit kong taon na parang wala talaga akong lugar para doon. Habang nagtatawanan at nagkakasiyahan ang mga pinsan ko, ako naman ay nasa likod tahimik at naguhugas at naglilinis. Hindi ko naramdaman na parte ako ng pamilya. Sa halip, ang pakiramdam ko ay parang isa lamang akong taong nandun para magsilbi sa mga mas nakakaangat kong kamag-anak. Unti-unting napuno ang dibdib ko ng sama ng loob at pagkahiya. Kaya hindi na ako sumali sa mga palaro at mas pinili ko na lamang na umuwi ng tahimik at mabigat ang puso. Mas masakit para sa akin ang inasal ni Bernadette, lalo na't matagal ko siyang hinahangaan dahil sa mga narating niya sa buhay. Kita sa kilos at tingin niya na hindi siya komportable sa mga pinapagawa sa akin. At doon ko napatunayan na ang pagiging mabait niya ay hindi pakitang tao kundi likas at totoo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At parang galit ata sa akin ang tadhana ng mga panahong yon kasi pagkalipas lamang ng ilang linggo ay nagkasakit si Mama. At dahil sobrang mahal na mga check-up at pag-maintenance ng gamot ay hindi na talaga kinaya ng sinasahod ko. Doon ko napagdesisyonan na panahon na siguro para subukan ko ang kapalaran ko sa Maynila. Dahil mas mataas ang sahod doon at mas marami ring pwedeng pag-aplayan ng trabaho. Kaya nangutang ako ng pera at naghanap ng mapagkakakitaan sa Maynila. Hindi ko makakalimutan ang unang beses kong makarating doon. Siyempre todo picture ako at halos lahat ay pinost ko na sa social media. Pero isang araw ay nagulat ako at nalungkot nang mag-comment si Bernadette sa post ko ng wow! First time na mag-Manila. Congrats ha! Pakiramdam ko noon ay parang pilosopo at minamaliit niya ako. Na para bang napakaliit kong tao dahil tuwang-tuwa ako sa mga bagay na normal lang para sa kanila. Doon ko mas lalong naramdaman na hindi pala dapat hinahangaan ang mga tao na katulad ni Bernadette, Papa Dudut. Hello, Hana? Adrian? Bakit mo ko tinatawagan? Wala. Gusto lang sana kitang kamustahin. Medyo matagal na rin simula nung huli tayo nagkita eh. Ayos lang naman ako. Kayo ni Bernadette, kumusta? Okay lang naman kami. O nga pala, nakita ko yung mga pinost mong picture. Siguro nakita mo na rin yung mga comment ni Bernadette, no? Oo. Pero alam mo, masaya pa rin ako para sa'yo. Ha? Bakit naman? Well, kasi nasa Manila ka na. Ano ka ba naman, Adrian? Hindi mo naman ako kailangang purihin ang dahil lang dun. Tulad nga nung sinabi ni Bernadette, Maynila lang naman to. Pwes siya ka nagkakamali. Ang dami kayong tao na gusto makapunta o tumira ng Maynila. Pero hindi nila magawa kasi nag-aalinlangan sila. O di kaya natatakot sila. Kaya wag na wag mong nilalang ang Maynila. Kasi napakalaking achievement na niyan. Sana lahat ng tao katulad mong mag-isip. Salamat ha. Kasi napagaan mo yung loob ko. Saka nga pala, Hana, gusto kong humingi ng sorry sa'yo dahil dun sa comment ni Bernadette sa post mo. Naku, pabayaan mo na yun. Wala na naman tayong magagawa eh. Pero hindi pa rin tama yung ginawa niya. Alam mo, hindi ko rin maintindihan kung bakit
kinailangan gawin ni Bernadette yun eh. Isipin mo ha, nasa kanya na lahat pero nagagawa pa rin niya akong asarin at baliitin. Umamin ka nga sa akin, Adrian. May tama ba yung jowa mo? Parang gano'n na nga. Ako, pagpasensyahan mo na lang yun. Naku, wag niya lang talagang sagarin yung pasensya ko kasi pag ako napuno, ibablock ko na talaga siya sa social media. Huwag ka mag-alala, pagsasabihan ko si Bernadette na huwag ka nang guluhin. Ano? Ako? Nanggugulo? Sino nanggugulo? Sino yung kausap mo, ha? Bernadette, babe, kanina ka pa ba dyan? Wala kang karapatang magtanong, Adrian, ha? Dapat ikaw yung tinatanong ko. Sino yung kausap mo, ha? Akin na nga yan. Hello? Bernadette? Hana? Magkausap kayo ni Adrian? Bernadette, kumalma ka nga muna. Pues kung gusto mo akong kumalma, sagutin mo yung tanong ko. Bakit kausap mo yung boyfriend ko ng 10 oras ng gabi? Kinamusta lang naman niya ako eh, yun lang yun. Magkaaminan nga tayo dito, Hana. May gusto ka ba sa boyfriend ko? Ano? Bakit mo naman naisip yun? Kasi kanina ko pa napapansin dito kay Adrian na parang kilig na kilig siya tuwing kinakausap ka niya eh. Uy, Bernadette, tama na nga yan. Ano ba, ibalik mo na sa akin yung cellphone ko. Diyan ka lang. Kung hindi, babasagin ko to. Naku, ikaw, Adrian, huwag mo akong susubukan, ha? Hello, Hana? Bernadette, kumalma ka nga muna. Oo, inaamin ko na gusto ko yung boyfriend mo. Ano? Makinig ka nga muna sa akin. Gusto ko siya bilang kaibigan. Kaya utang na loob, wag mo nang lagyan ng mali siya yung pag-uusap namin kasi nagkukumustahan lang naman kami. Pues kung ako sa'yo, maghanap-hanap ka na ng ibang kukumustahin mo. Kasi kapag nahuli ko pa kayo na nag-uusap, baka hindi mo magustuhan yung gagawin ko sa'yo. Sandali lang nga. Pinagbabantaan mo ba ako? At bakit? Lalabang ka? Siguraduhin mo lang na kaya mo, ha? Tukha ka pa naman. Oo, alam kong mahirap lang ako. Pero ito ang tatandaan mo, Bernadette. Hindi na ako magpapaapi sa mga katulad mong... Hello? Bernadette? Hello? Andiyan ka pa ba? At dahil ayoko nang palakihin pa ang gulo ay minabuti ko na huwag na lamang pansinin pareho sina Bernadette at Adrian sa social media. Blinako na rin si Bernadette kasi ayoko sa toxic na tao. Pero hindi ko blinak si Adrian dahil wala naman siyang ginagawang masama sa akin. Sa totoo lang ay parang siya pa nga ang nagtatanggol sa akin tuwing inaagrabyado ako ni Bernadette. Pero pinili ko na lang na huwag pansinin ang mga messages niya. Napapansin ko kasi na habang tumatagal ay dumadami ang pinapadala niyang mga messages sa social media pero hindi ko pa rin ito binubuksan. Kasi kahit na natutuwa ako kay Adrian, pero isang araw ay tumawag siya sa akin. Nang paulit-ulit kaya minabuti ko nang sagutin para matapos na rin ang kakachat niya sa akin, Papa Dudut. Hello, Adrian? Bakit ka ba tawag ng tawag? Huli ka, Balbon! Bernadette? Ang kapal ng mukha mo. Talaga bang pinaninindigan mo ang pagiging kabit ng boyfriend ko, ha? Magdahan-dahan ka nga sa pananalita mo, Bernadette. Unang-una sa lahat, nananahimik ako dito. At ikaw tong nanggugulo sa akin, no? Pangalawa, hindi ba binlock na kita? So bakit mo pa ako tinatawagan gamit tong account ni Adrian? Kasi panay yung pagme-message ni Adrian sa'yo. Nabasa mo ba yung mga message niya? Oo! At kitang-kita ko rin kung gaano siya kasipag na magparamdam sa'yo. Pues, siguro naman nakita mo rin na wala akong nireplyan sa mga message niya. Ang totoo nga niyan eh, hindi ko nga alam kung ano yung laman ng mga message na pinagsisend niya kasi nga wala naman akong balak na agawin sa'yo yung jowa mo. Alam mo ikaw, ang galing mo rin magpalusot, ano? Sigurado ako na tinitext mo yung jowa ko para hindi ko kayo mahuli. O di kaya gumagamit ka ng dummy account. Bakit mo ba ako pinagtitripan, ha? Kung gusto mong malinawan, si Adrian na lang ang tanungin mo. Hindi ko na kasalanan kung para yung pagme-message niya sa akin, no? Kung sakaling tatanungin ko si Adrian, I don't think aamin yun. Sino ba namang magnanakaw ang aamin na isa siyang magnanakaw, di ba? Wala rin akong kailangang aminin sa'yo kasi malinis ang konsensya ko. Pero matanong nga kita, Hana. Kung talagang nagsasabi ka ng totoo, bakit mo ako binlock, ha? Kung talagang malinis ang konsensya mo tulad ng sinasabi mo, ba't ni minsan hindi mo binlock si Adrian? Kulit mo naman eh.
Gusto mo bang i-real talk kita, ha? Sige, magsalita ka. Sigurado ka? Baka pagsisihan mo kapag pinatulang kita. Ikaw ang magsisisi Binlak kita kasi masama yung ugali mo, Bernadette. Nagbabait-baitan ka pa sa akin nun pero ang totoo niyan, matapobre ka. Alam mo, kung babahaman dito sa Manila, sigurado akong lulutang ka kasi napaka-plastic mo. Sagana ka sa fake. At gusto mong malaman kung bakit hindi ko pa binablock yung jowa mo, ha? Kasi di tulad mo, may puso siya. Kung tutuusin ka, parang gusto ko nang questionin kung paano mo naging jowa si Adrian. Ang gaspang-gaspang ng pag-uugali mo. Walang hiya kang babae ka? So inaamin mo na may gusto ka kay Adrian? Na gusto mo siyang agawin sa akin? Ganun ba yon? Ang kitid ng utak mo. Nakapag-aral ka nga pero bagsak ka naman sa comprehension. Wala akong sinasabing gusto ko siyang agawin sa'yo, okay? Ang sinasabi ko lang, nababaitan ako sa kanya. Kalokohan. Ang galing mo magpalusot, Hana. Muntik na ako mapaniwala sa mga alibay mo. Kung sa bagay, ano nga naman ang alam mo sa pagiging mabuting tao? Reyna ka ng bad vibes. Nuknukan ng kasamaan yung pag-uugali mo. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, pero hinding-hindi na magbabagong tingin ko sa'yo dahil isa kang kabit. Alam mo, ikaw na ata ang pinakamalungkot at pinakamiserableng tao na kilala ko. Kasi tignan mo nga naman, nasa iyo na lahat. Pero hindi mo pa rin makuhang maging masaya. Hindi ka nakukontento hanggat hindi mo nalalait hanggang buto yung mga taong pulubi katulad ko. Kung may tama man sa mga sinabi mo, yun ay ang pulubi ka. At mas lalo mo lang pinapatunayan na totoo lahat ng mga sinasabi ko tungkol sa'yo. Alam mo, kung ako sa'yo, Hana, i-block mo na lang si Adrian kasi ayoko nang nakikipag-usap ka pa sa boyfriend ko. Maniwala ka sa akin, masama akong kaaway. At bakit? Anong gagawin mo, ha? Kapag hindi mo tinigilan si Adrian, ipopost ko lang naman yung pagmumukha mo sa social media at ipapangalandakan ko sa lahat ng tao na isa kang kabit. Sige, subukan mo. Tignan lang natin kung hindi ka mapapahiya sa gagawin mong yan. Anong ibig mong sabihin? Kasi confident naman ako na hindi ako kabit eh. Pero ikaw, kapag pinangalandakan ko sa lahat ng tao na sinungaling at matapobre ka, sigurado ako na mas marami ang maniniwala sa akin kasi hindi tulad nung sayo, base sa totoong kwento yung magiging bersyon ko. Sobra ako nagalit ng gabing yon kasi hindi ko talaga ugali na magsalita ng masama. Pero na-realize ko rin na hindi naman mali kung ipagtatanggol ko ang sarili ko. Lalo na at laban yon sa mga taong masama ang ugali tulad ni Bernadette. Pero dahil ayoko na ng gulo ay napagdesisyonan ko nang i-block na lamang si Adrian sa social media para matahimik na rin ang lahat. Nakakalungkot lang dahil nawalan ako ng isang mabuting kaibigan. Isang kaibigan na nakakapanghinayang dahil napunta sa isang maling tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkalipas ng ilang linggo ay nagulat ako nang biglang may nag-add sa akin sa social media. At doon kong nalaman na si Adrian pala ang nag-add sa akin. Gamit ang isa pa niyang account ay inamin sa akin ni Adrian na naghiwalay na sila ni Bernadette dahil habang tumatagal ay mas lalo raw nagiging controlling at manipulative si Bernadette at dumating pa raw sa puntong nagwawala at naghahagis na siya ng mga gamit. Kaya naman napagkasunduan nilang maghiwalay na lamang para sa kapakanan nilang pareho. Naging magkaibigan lang kami ni Adrian ng mga sumunod na buwan. Ang hindi ko akalain ay darating pala ang araw na tuluyan na akong mahuhulog sa kanya. Palagi niya kasing pinaparamdam sa akin na espesyal ako at ni minsan ay hindi niya hinusgahan ang katayuan ko sa buhay. Hanggang sa isang araw ay umamin sa akin si Adrian na gusto niya ako. Aaminin ko na noong una ay nag-alinlangan ako. Pero naisip ko rin na wala naman akong ginagawang masama at malinaw naman na tapos na si Adrian at si Bernadette. Papa Dudut. Mahal? Salamat dito sa kwek-kwek at fishball, ha? No problem, mahal.
Sabihin mo lang sa akin kung gusto mo pang kumain, ha? Huwag ka mag-alala, sagot kita. Ano ka ba naman? Tama ka na sa panglilibre mo ha. Ano ka ba? Ililibre kita hanggat gusto ko. Nung isang araw mo pa kaya ako nililibre. Nakakaya na no. Ito naman syempre girlfriend kita, no? Natural lang na ibigay ko sa'yo lahat ng mga pwedeng makapagpasaya sa'yo. Ba't bigla ka natahimik? Ayos ka lang ba? Wala. Ayos lang ako. Mukhang di ka okay. Sige na, ano ba yan? Makikinig ako. Ang totoo niyan, Adrian. Hmm. Masaya ako na kasama kita. Mhm. Pero Pero? parang may mali eh. Anong ibig mo sabihin? Nakokonsensya pa rin ako kasi ex mo yung pinsan ko. Hana, mahal, makinig ka sa akin, ha? Hiwalay na kami ni Bernadette nung naging tayo. Nagkataon lang talaga na nagkakilala tayo nung kami pa. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, ha? Hindi makakabuti sa'yo yan. Adrian, matagal nang may hinala si Bernadette na may relasyon tayo. Lalong-lalo na nung kayo pa. Pero alam naman nating pareho na hindi totoo yun, di ba? Kung ang iniisip mo, naghiwalay kami ni Bernadette ang dahil sa'yo, nagkakamali ka. Kung may dapat mang sisihin sa nangyari, si Bernadette yun. Kasi napaka-overprotective niya. Tsaka sa totoo lang, habang tumatagal, mas lalo lang ako nasasakal sa kanya. Alam mo yung tipong kahit wala ka namang ginagawang mali, palagi kang hinahanapan ng butas. Yan ba yung dahilan kung bakit kayo naghiwalay? Yan pa nga ba? At isa pa, sobrang sama ng pag-uugali niyang pinsan mo. Pansin ko nga. Alam mo nung una, naunawaan ko pa siya pero habang tumatagal, palala ng palala yung kagaspangan ng pag-uugali niya. At tuwing lumalabas kami, ako na itong palaging napapahiya. Ano? Paano napapahiya? Well, yung tipong tuwing pumupunta kami sa restaurant, tinatarayan tsaka sinisigawan niya yung mga waiter. At hindi ko rin makakalimutan kung paano niya sinigaw-sigawan yung security guard sa mall dahil chinek lang yung bag niya. Grabe. Hindi ko alam kung paano mo siya nagawang pagtiisan. Talaga naman palang nukdukan ng kasamaan ng ugali ng babaeng yun. At hindi ko rin makakalimutan kung paano niya nilait at sinigaw-sigawan yung buntis na babae na aksidente niyang nabangga. Wala na talagang sinasanto ang babae na yun, no? Alam mo, hindi ako makapaniwala na nagawa mo siyang pagtiyagaan. Pero gano'n naman talaga siguro ang pag-ibig. Saka mo lang lubusan makikilala yung partner mo kapag nagtagal na kayo. May mga bagay talaga na hindi mo mapapansin sa simula. Pero unting-unting lumilinaw habang tumatagal. Katulad ng ano? Wala. Ay nako, Adrian. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi mo sinasabi sa akin yan. Naku, curious pa naman akong tao. Well, may mga bagay na hindi mo mapapansin sa simula. Pero unting-unting lumilinaw. Katulad ng pagmamahal ko sa'yo. I love you, mahal. I love you, mahal. Napaka-sweet mo talaga kahit kailan. Oh, ayan na. So okay ka na? Oo. Napagaan mo na yung loob ko. Thank you. Tinuloy namin ni Adrian ang relasyon namin at kalaunan ay nakapag-decide akong bumalik sa probinsya kasama si Adrian. At doon kami nagpatayo ng maliit na sari-sari store at dahil pareho kaming masinop at marunong humawak ng pera ay unti-unti itong lumago at sa awa ng Diyos. Mas maayos na ang buhay ko ngayon kumpara noon. Magaan din ang relasyon namin ni Adrian kasi pareho kaming may tiwala sa isa't isa. At isang araw ay hindi ko inaasahan na makakatanggap ako ng imbitasyon mula sa mga pinsan ko para sa isang family reunion. Nung una ay nagdalawang isip talaga ako dahil hindi madaling kalimutan yung pakiramdam na maitsapwera at tratuhing parang alila. Pero naisip ko rin na iba ang sitwasyon sa ngayon. At mas buo na ang loob ko. Kaya tinanggap ko ang imbitasyon at magkasama kaming pumunta ni Adrian sa reunion, Papa Dudut.
cellphone ko. Tingnan mo nga naman yung pagkakataon, no? Bernadette? Mabuti naman pala't naaalala mo pa ako. Sandali lang nga. Lasing ka ba? Pakialam mo ba? Aga-aga pa para uminom Hindi pa nga tayo kumakain Huwag mo nga akong pagsabihan. Di kita nanay, no? Pero concerned lang naman ako sa'yo. Sigurado ako na magkaka-hangover ka niyan. Concerned? Wow naman. Kaya mo siguro inagaw si Adrian sa akin, no? Ganun ba talaga magpakita ng concern? O sadyang ahas ka lang talaga? Bernadette, pwede ba? Huwag dito. Baka mamaya may makarinig pa sa atin Siguro nahihiya ka pa sabihin ko sa lahat kung gaano kakapal ang pagmumukha mo, ano? Hoy, Hana. Kahit matagal na panahon nang nakalipas, hindi ko pa rin nakakalimutan yung ginawa mo sa akin. Kabet! Tang na loob, Bernadette. Wala akong ginawang masama sa'yo. Pwede ba, tigil-tigilan mo na nga yung kakatawag sa akin ng kabit? Kasi alam naman natin pareho na hindi totoo yan Sinong kino-convince mo? Ako o yung sarili mo? Wala akong panahon para makipagtalo pa sa'yo. Hoy, bastos ka ha? Saan ka pupunta? Bitiwan mo nga ako. Huwag mo akong tatalikuran. Kinakausap pa kita. Bernadette, binabalaan kita Bitiwan mo ako. Ang dapat sa mga ahas na katulad mo, hinuhuli at sinasako para hindi ka na manuklaw. Ano ba? Ay! Yung mga katulad mo ang dapat sinasako. Kasi masyado ko nang nagkakalat Hayop ka? Sige, subukan mo akong sampalin at pinapangako ko sa'yo. Hindi ka na makakauwi na kompleto yung mga daliri mo. Pinagpasensyahan kita ng napakatagal na panahon, Bernadette. Pero hindi na ako magpapaapi sa'yo ngayon. Gaga kang babae ka? Sino sa ating dalawang totoong ape, ha? Ako nga tong inagawan mo ng jowa Ako tong nawalan ng trabaho at ako tong nag-iisa sa buhay ngayon. Sandali nga. Tama ba yung naririnig ko? Sinisisi mo ako dahil nawalan ka ng trabaho? Ibang klase ka din naman, O siya, anong kasunod, ha? Baka mamaya niyan, sisisihin mo rin ako kasi namatay ang kuko mo. Mahal, ano nangyari dito? Adrian? Tanggapin mo na lang kasi na ikaw nga yung nauna, pero ako yung pinili. Alam mo kung bakit? Kasi masama kang tao at walang lalaki na magkakamaling magkagusto sa'yo hanggat hindi ka nagbabago. Alam mo ikaw, kanina ka pa bumibinggo sa akin Makakatikim ka na talaga sa akin Bernadette! Huwag mo sasaktan si Hana, ha? Kung hindi tayo magkakaproblema. Naintindihan mo ba yon? Hindi ko maiintindihan kung paano mo ako nagawang lokohin. Hindi ka niloko, Bernadette. Sadyang madali ka lang palitan. Hindi kang babae ka? Namumuro ka na sa akin Ay! Ayan! Para mahimasmasang ka! Ano? Kulang pa ba yan? Sabihin mo lang sa akin! Kasi marami pa ako baon na sampal para lang sa'yo! At hindi pa man kami nakakakain ay pinalis na ng mga pinsan namin si Bernadette dahil sa sobrang lasing na siya at nagwawala na. Sa awa ng Diyos ay naging masaya at payapa ang reunion namin matapos siyang umalis. Mula nga noon ay hindi ko na nakausap o nakita pa si Bernadette. Sa ngayon po ay maayos at masaya na ang buhay namin ni Adrian. Mas payapa na rin ang loob ko dahil mas buo na ang kumpiyansa ko na wala kaming inaapakang tao ni Adrian at wala kaming ginagawang mali. Mas sigurado na rin ako ngayon na hindi ako ng agaw at may mga bagay lang talaga na tinadhana at nagkataon sa tamang panahon. Maraming salamat po talaga sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na maibahagi ang naging love story ko. God bless sa inyong show at makakaasa po kayo na palagi akong mag-aabang sa daily episodes ng Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Hana. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today?
Aabangan namin yan sa aming comment section.